Guys, ang mga talatang ito ay paalaala lang po at patnunay. Para mahatid tayo sa maayos na pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Bible, kung saan dito nakasulat ang layunin nagdakilang Diyos sa nga tao para magtamo po tayo nagkaligtasan, kaya tayo ay makinig at magbasa ng Bible at pag-aralan gaya nitong ating pagsa. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagmamataas? May pagkakaiba sa uri ng pagmamalaki na kinamumuhian ng Diyos, Kawikaan Kapitulo 8 versikulo 13, at sa uri ng pagmamalaki na ating nararamdaman dahil sa isang trabaho na matagumpay na nagampanan. Ang uri ng pagmamalaki na nag-ugat sa sariling katwiran ay kasalanan at kinamumuhian ng Diyos dahil isa itong hadlang upang mahanap ang kanyang kalooban. Ipinaliwanag sa Awit Kapitulo 10 versikulo 4, na ang mayabang ay labis ang pagtingin sa kanyang sariling kakayahan at ito ang dahilan kung bakit malayo ang kanilang isipan sa Diyos. Sa kanyang paghahambog, ganito ang kanyang bulong, hindi ako papansinin nitong Diyos na huhukom, ganito ang iniisip sa tuwinan niyong buhong. Ang pagmamataas ay salungat sa espiritu ng kapakumbabaan na hinahanap ng Diyos. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mateo Kapitulo 5 versikulo 3. Ang mga aba sa espiritu ay ang mga tao na kinikilala ang kanilang espiritual na kasalatan o kahirapan at ang kanilang kawalang kakayahan na lumapit sa Diyos maliban sa kanyang biyaya. Ang mapagmataas sa kabilang dako ay binulag ng kanilang kayabangan at kanilang iniisip na hindi nila kailangan ang Diyos o higit pa rito, na dapat silang tanggapin ng Diyos dahil karapat dapat sila sa kanyang pagtanggap. Sa buong kasulatan, tinuturuan tayo sa konsekwensya ng pagmamataas. Sinabi sa Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 18 hanggang 19 na, ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha. Pinalaya si Satanas sa langit dahil sa kanyang kayabangan, Isayas Kapitulo 14 versikulo 12 hanggang 15. Mayroon siyang makasariling hangarin na palitan ang Diyos bilang tagapamahala sa sansinukob. Ngunit itatapon ng Diyos si Satanas sa impyerno sa huling paghuhukom. Para sa mga lumalaban sa Diyos, walang ibang naghihintay sa kanila kundi ang walang hanggang kaparusahan, Isayas Kapitulo 14 versikulo 22. Ang pagmamataas ang isa sa mga dahilan kung bakit ayaw ng tao na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Ang hindi pag-amin sa kasalanan at hindi pagkilala na walang magagawa ang tao sa kanyang sariling kakayahan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang laging humahadlaang sa mga mapagmataas na tao. Hindi natin dapat ipagyabang ang ating sarili. Kung gusto nating magyabang, ang dapat nating ipagyabang ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang anumang sinasabi natin tungkol sa ating sarili ay walang kwento kumpara sa mga ginawa ng Diyos. Ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin ang pinakamahalaga sa lahat, 2 Korinto Kapitulo 10 versikulo 13. Bakit kasalanan ang pagmamataas? Ang pagmamataas ay pagbibigay ng kredito sa ating sarili para sa mga bagay na ang Diyos ang gumawa at nagbigay. Ang pagmamataas ay pag-angkin ng kaluwalhatian na tanging sa Diyos lamang nararapat at pag-angkin nito sa ating sarili. Ang kayabangan sa asensya ay pagsamba sa sarili. Ano man ang ating narating sa mundong ito, iyon ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan at umaalalay sa atin. Sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? At anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Unang Korinto Kapitulo 4 versikulo 7. Ito ang dahilan kung bakit pinapupurihan natin at niluluwalhati ang Diyos, siya lamang ang karapat dapat na purihin at luwalhatiin.
Hayan guys, ating napag-alaman na hindi nalulugod ang Diyos sa mga mapagmataas, naway nagbigay ito sa atin kaalaman karenungan upang di tayo magaya kay Satanas na mapagmataas sa kanyang sarili. Ang mga talatang ating narinig ay isang patunay na maraming ganyan sa mundo natin. Pagpalain po kayo nag ating Diyos. God bless you all.